Magandang hapon po. Iniimbestigahan sa Negros Oriental ang isang lalaking rider dahil sa hinalang sangkot siya sa vote buying. Nahulihan kasi siya sa motorsiklo ng mga sobrang may pera at sample ballots. Mula sa Bay City, Negros Oriental, nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Pia Ivan, bukod nga sa pamamahagi ng election paraphernalia ay todo bantay din ang mga otoridad sa umunay mga kaso ng vote buying. Naharang sa checkpoint sa Barangay Lutaw, Bakong, Negros Oriental kahapon ang isang lalaking rider na walang helmet. Pero nang buksan ang compartment ng motorsiklo, nadiskubre ang mga sobrang may lamang tig 100 peso at 500 peso bills at sample ballots. There's a presumption kung bakit may bit-bit yung isang tao na ganun ka daming envelope and ganung mga pera sa loob ng envelope. So there's a presumption of vote buying. Sinisika pa naming makuha ang panig ng suspect na kalaunay, pinakawalan din ng piskalya dahil ihahain muna sa kontrabigay ng COMELEC ang reklamo laban sa kanya. Alauna ng hapon kanina, ibinigay na ng COMELEC Bay City sa Electoral Board sa Barangay Olympia ang automated counting machine na gagamitin para sa eleksyon bukas. Ibinigay na rin ng City Treasurer's Office ang official ballots at iba pang gamit. Diretso naman sa Canibal Wharf ang mga gurong magsisilbing Electoral Board para isakay sa bangka ang mga gagamitin bukas sa isla. Kasama rin nila ang mga poll watcher, police at Coast Guard personnel na ka-escort din ng isang aluminum boat ng Coast Guard. Yung dagat po ay kinoconsider po natin pa-low tide na po. Tapos yung election bukas, kaya magsisimula alas 5 ng umaga. So kailangan ready na. Dagdag seguridad din sa Bay City ang mga sundalo. Ang mga nasa malayo at bulubunduking lugar naman ng Bay City sa mga dump truck sumakay para maihatid sa polling centers ang mga gagamitin sa eleksyon. Para sa bayan din, di ba? Kasi part din to sa trabaho namin. It's a noble job. Di ba? Parang kami talaga yung teacher, kasi yung heart namin nandito sa trabaho. Ivan, yung mga malalapit na polling centers inaasahang bukas pa ng madaling araw kukunin yung mga gagamitin nila para sa eleksyon 2025. So yan muna ang latest mula rito sa Negros Oriental. Balik sa Ivan. Ian, dyan sa iyong kinaroroonan sa Bais, mainit ba ang tunggalian ng mga lokal na kandidato dyan? Well, Ivan, talagang ganun lang lagi nagiging senaryo dito na dahil magkakakilala din naman yung mga tumatakbo dito. Pero sa ngayon, nakausap natin yung mga otoridad dito, wala pa naman silang naitatala na anumang mga friction dyan sa mga nagtutunggalian na mga magkakalaban dito. At sana nga mairaos ng mapayapang eleksyon bukas. Maraming salamat. Ingat ka, Ian Cruz. Sa Basilan, 4 ang patay sa sumiklab na engkwentro. Ayon po sa pulisya, nagkasagupa kanina umaga sa Langil Island ang mga taga-suporta umano na magkalabang kandidato sa pagkaalkalde. Nirespondahan ito ng Special Action Force at ng lokal na pulisya. Iniimbestigahan pa ito ng mga otoridad. Samantala, lipat tayo sa Zamboanga City kung saan patuloy ang pamahagi ng election paraphernalia. Iniimbestigahan kung may vote buying sa nangyaring gulo kahapon kung saan may 2 namatay. At nakatutok doon live si JP Soriano. JP? At Ivan, hinihikayat nga ng COMELEC Zamboanga ang mga nakasaksi at mga kaanak ng biktima sa insidenteng yan na lumapit sa kanila at magpakita ng ebidensya at para mapatunayan kung ito ba isang kaso nga ng vote buying, bagay na ipinagbabawal po sa batas at ngayong eleksyon. At sa ating pag-iikot, naging abala po ang mga guro sa Zamboanga sa pag-receive at pag-distribute ng mga election materials na gagamitin po para sa eleksyon bukas. Iniimbestigahan ng COMELEC kung may payout o bayaran sa nangyaring stampede sa orientation ng mga poll watcher kahapon sa Zamboanga City kung saan 2 senior citizen ang nasawi. In the event na mapatunayan na may mga vote buying incidents talaga, of course, that is an election offense. No? If ma-trace din or makuha din na may particular na kandidato na sa likod nito, of course, this can also be for disqualification later on. Hinihikayat ng COMELEC ang mga saksi at biktima na maghain ng reklamo. Bukod yan sa isa pang pila sa lungsod para raw sa paunang bayad sa poll watcher, may 11 nawalan ng malay dahil sa pagod at gutom. Karamihan ay mga senior citizen.
Para hindi maulit ang mga ito, ipinahinto na ng COMELEC Zamboanga ang anumang uri ng pagtitipon ng mga kandidato. Barangay Mira, presinto. Onde yan? Tuloy-tuloy naman ang pamamahagi ng official ballots, indelible inks, ballot secrecy folders at iba pang gagamitin sa botohan bukas. Binubusisi ng mga electoral board kung selyado ang mga balota at kung para talaga ito sa lugar na pagdadalhan. Sa laki ng Zamboanga City, hindi po kakayanin on the day of the election kami na mag-release. Bit-bit din nila ang pagkaing pagsasaluhan. Canned goods, eggs, and etc. Kung ano po matira mamaya. Umescort sa mga electoral board mula sa isang remote island barangay ang mga taga Coast Guard at PNP. Pagdating sa isla, Philippine Marines naman ang nakabantay. At nakarating na po ang mga guro na magsisilbing electoral board dito sa Barangay Santa Barbara sa Silsila Elementary School, kung saan po merong mahigit 200 botante at bit-bit nga po nila yung pinakamahalagang gagamitin sa eleksyon, yung official ballot. At bukas nga po ay maaga rin pong gigising ang mga guro para po sa special elections o special voting hours para po sa mga PWD at mga senior citizen. Dito po yan sa barangay na ito sa Zamboanga. Kahapon, naipaskil na sa ilang polling precinct sa Zamboanga City ang official voters list. May ilang residente na ang naghanap ng kanilang pangalan. Isabi ko sa kanya, hindi ako marunong magsulat, magbasa. Halika, isama mo ako. Inahanap ko ng number. Bakit mo gustong ginagawa yun para sa kanya? Tulong ka? Para makaboto kami kasi mga anak namin dito mag-aral sa Zamboanga. At Ivan, alas 3 na madaling araw mamaya ay maghahanda na po ang mga guro dito sa Zamboanga City para po ilagay ang mga ACM sa mga clustered precincts bilang paghahanda nga po sa early voting para po sa mga seniors at PWDs. At mula rito sa Zamboanga City, ako po si JP Soriano ng GMA Integrated News. Dapat totoo para sa eleksyon 2025. Maraming salamat, JP Soriano. Samantala, ayon po sa PNP Zamboanga, wala raw stampede sa nangyaring gulo sa orientation ng mga poll watcher kahapon at ang mga nasawing senior citizen ay natural daw ang cause of death. Mula sa munisipyo, mga kalsada at mga polling center, mahigpit ang pinaiiral na seguridad sa ilang red areas of concern sa Lanao del Sur, sa gitna po ng mga banta ng karahasan. At mula sa Marawi City, nakatutok lang si Chino Gaston. Chino? Pia, kalmado pero dama ang tensyon sa ilang bayan dito sa Lanao del Sur matapos magsiatrasan ang mga guro na magsisilbi ng electoral board. Ito'y dahil sa takot at tensyon sa pagitan ng mga katunggali sa eleksyon. May ilang taong dumagsa sa munisipyo ng Pualas, Lanao del Sur sa gitna ng paghahatid ng mga balota para sa eleksyon bukas. Umalis din ang ilan sa kanila nang hindi payagang makapasok. Pero ang ilan, maghihintay pa umano sa labas hanggang dalhin ang mga balota papuntang polling centers. Mga pulis na ang tatayong polling officer dahil sa takot ng mga guro na magsisilbing electoral board. Mahigpit ang seguridad na ipinatutupad ng 103rd Brigade ng Philippine Army at PNP Special Action Force sa munisipyo, mga kalsada at mga polling center. Nitong Pebrero, mahigit 1,700 pangalan ng botante ang tinanggal ng COMELEC mula sa voters list dito dahil mga umano'y fictitious o peke. Mga pulis din ang magsisilbing polling officer sa bayan ng Butig. Sa Butig National High School, nagbabantay ang mga sundalo habang hinihintay ang pagdating ng mga balota. May itinayo ritong pasukan at lagusan gawa sa kawayan. Gwardyado rin ng PNP Special Action Force ang munisipyo. Ang National Highway, papasok ng bayan, may checkpoint ng militar. Ang Butig ang bayan ng mga kinilalang leader ng Mountie Group na nanguna noon sa pagkubkob sa Marawi. Nitong Biyernes naman, napatay sa isang engkwentro sa bayan ng Bacolod, Calawi, sina Sir Daud, leader ng Daula Islamia Mountie Group na sospek sa pambobomba sa MSU Gymnasium noong December 2023. Hinimok naman ng Philippine Army ang mga residente ng Lanao del Sur na bumoto bukas. Bumoto lang po tayo ng maayos. Huwag tayo matakot na lumabas, no? Nakasit up na po yung ating security diyan, and we are certain na yung ating mga kababayan ay protektahan po natin para makaboto.
Pia, pinaghalong PNP at mga teacher ang tatayong electoral board sa bayan ng Pualas. Pero bukod sa Butig at Pualas, may 4 na munisipyo pa kung saan PNP ang magsisilbing poll officers matapos magsiatrasan ang mga guro. Ang AFP Western Mindanao Command naman nag-inspeksyon sa ilang polling centers sa mga election hotspot sa Maguindanao del Norte at del Sur at maging dito sa Lanao del Sur. At yan ang latest mula rito sa Lanao del Sur. Balik sa inyo, Pia. Maraming salamat, Chino Gaston. Ilang mahabang pilang nadaanan ng GMA Integrated News sa ilang kalsada sa Quezon City kahapon. Huling araw ng kampanya. Ang mga nakapila, iba-ibang dinadahilan kung bakit sila naroon. At nakatutok si Von Aquino. Namata ng GMA Integrated News sa mahabang pilang ito sa Maginhawa Street, Quezon City. Sir, bakit po kayo nakapila? Ano raw pong meron dito? May bigayan daw doon sa unahan. Bigayan daw po na? Ewan ko, may nagbigay lang stop lang. Wala, hindi namin alam kung sino nagbigay. Pwede po makita. Bawal ba kasi baka bawal eh. So, nandito na po kami sa may gate. Yan po. Dito po sila nakapila. Talagang siksikan na po yung mga tao dito. Ito po sila nanay, mga senior nakapila din. Ang ilang lumalabas sa gate, may dalang watcher's ID. Ano po yung ginawa natin sa loob? Orientation po sa watcher. May natanggap po kayong pera? Wala po kami natanggap. Humarap sa amin ang isang abogadong naatasan umano na mag-train sa mga poll watcher tungkol sa batas. Nagko-conduct lang po tayo ng training po para po sa ating mga poll watchers at saka po para sa ating mga magboboto po sa Lunes. Nang tanungin namin kung sino ang nagpatawag ng training. Congressman po. Congressman, actually hindi ko kilala, sorry. Kasi actually pinakiusapan lang po ako dito, ma'am, ng kabrad po namin sa law school. Sinubukan naming magpaalam na makapasok sa loob pero hindi na nila kami binalikan. Hindi kalayuan sa unang pila. Isa pang pila ang namataan namin sa Maginhawa Street papasok ng Barangay Hall ng Teachers Village East. Bakit po kayo nakapila? Hindi ko alam. Pila-pila lang kami. Rally lang, meeting. Isang nagpakilalang council ang lumapit sa amin at sinabing orientation ng pila ng poll watchers. Pero COMELEC at PNP lang daw ang pinapapasok. Nang lumapit kami sa gate ng barangay, sinara na ito. Maya-maya nagtakbuhan ang mga nakapila at lumipat sa Baluyot Street. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ng COMELEC kaugnay nito. Pero nauna nang sinabi ng COMELEC na maaari silang magpadala ng show cause order sa mga kandidatong makikitaan ng mga kahina-hinalang aktibidad na posibleng may kinalaman sa vote buying. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. May inihagis ang rider na yan sa Barangay Hall sa Cabanatuan, Nueva Ecija. At pag-alis niya, sumabog. Ang kanyang ibinato na granada pala. Isang napadaang rider ang tinamaan ng shrapnel sa batok. Naisugod siya sa ospital at ligtas na. Ang Barangay Hall naman nagkabutas-butas ang pader, nasira ang bubong at nabasag ang mga salamin sa bintana at pinto. Tumanggi magbigay ng pahayag ang barangay chairman alang-alang anya sa kanyang kaligtasan. Iniimbestigahan pa ang insidente. Binabantayan pa rin sa Maguindanao del Sur ang bakbakan na ngayoy banta sa kapayapaan ng eleksyon. Ang provincial canvassing naman inilipat ng COMELEC sa ibang lalawigan. At mula sa Sharif Aguac, nakatutok live si June Veneracion. June? Pia, dahil sa takot na madamay sa gulo na may kinalaman sa eleksyon ay nag-atrasan ang mga guro na magsisilbisan ng electoral board sa bayan ng Buluan, Maguindanao del Sur. Kaya mga pulis ang papalit sa kanila. Igalang ang karapatang bumoto ng bawat isa. Mahigit 80 pulis mula sa iba't ibang lugar sa Luzon ang makikita sa lahat ng mga polling center sa Buluan, Maguindanao del Sur. Umatras kasi ang mga gurong magsisilbi bilang electoral board, dala ng takot sa mga kaguluhan sa bayan na may kinalaman sa eleksyon. Ang Buluan ay isa sa 2 lugar sa bansa
na nasa ilalim ng COMELEC control. For kasi hindi pa nag-declare ng COMELEC control, 80% na ng mga electoral board nag-inhibit na. PNP na lang po, 100% po ang pagsaserve as special electoral boards. Dahil na-train na raw ang mga pulis, tiwala ang COMELEC na mapapatakbo nila ng maayos ang botohan. We are hoping na ma-convince sila lumabas at bumoto. Nag-clearing operations naman kaninang umaga ang mga sundalo sa Dato Abdullah Sangki, Maguindanao del Sur. Na-recover ng mga sundalo ang mga baril gaya ng machine gun at rifle. Kasunod naman ang kaguluhan kahapon sa Sharif Agwak at Pandag, Maguindanao del Sur. Ngayong bisperas ng eleksyon, inaprobahan ng COMELEC ANBAC ang rekomendasyon ng pulisya sa Bangsamoro Autonomous Region na ilipat ang canvassing ng Provincial Board of Canvassers sa kampo ng 6th Infantry Division ng Philippine Army sa Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte, imbis na sa Kapitolyo sa Buluan. Ito sir ay para sa seguridad ng lahat. Safety yung mga tao natin, safety sila na magbibilang, safety lahat ng tao. We are not discounting the possibility sir na marami pang nasa paligid nila, nakapaligid sa atin. So hindi natin alam kung anong mangyayari. Yan po sa 6ID ngayon para sigurado, protektado. Dahil nga Pia ay sa paglilipat ng canvassing ng Maguindanao del Sur sa headquarters ng 6th Infantry Division ng Philippine Army ay magkakaroon ng mga security adjustments gaya ng pagdideploy ng kalagdagang tropa sa loob ng kampo. Sa loob ng nasabing kampo rin kasi gagawin ang canvassing naman ng boto mula sa kalapit na probinsya ng Maguindanao del Norte. Balik sa Pia. Mag-ingat kayo at maraming salamat, June Veneracion. Sa mga hindi pa makapili ng iboboto sa eleksyon bukas, magsisilbing gabay sa inyo ang My Codigo feature na makikita sa website ng GMA Integrated News na election2025.ph. Kung paano ito gamitin, alamin sa pagtutok ni Katrina Son. Kung namimili at naglilista ka pa lang ng mga iboboto, malaking tulong sa inyo ang election2025.ph website ng GMA Integrated News. This is where you can check po lahat ng mga news tungkol sa election 2025, all related content such as videos, ma-access rin po siya dito, even the latest Ikaw Na Ba na debates and senatorial interviews. Isa sa mga feature ng election2025.ph ang My Codigo. With My Codigo, generate po nito ang ballot per location. I-click ang My Codigo tab sa website. Sa Select Your Province, hanapin kung saang probinsya ka boboto. Sunod na piliin ang syudad o munisipalidad. Saka pindutin ang Generate My Codigo para makita ang inyong sample ballot. Itong ballot po na ito, 1:1 copy po siya ng ballot na ginagamit ng COMELEC kasi dun po talaga pinagbasehan namin. Makikita rito ang lahat ng mga tumatakbong senator, district at party list representative, governor at vice governor, mayor at vice mayor, provincial board members, city o municipal board members. Kapag nakapamili na, i-click ang submit button at maaari nang i-print ang inyong listahan. Sa pamamagitan ng My Codigo feature o section ng election2025.ph website ng GMA News Online, ngayon pa lamang ay maaari na kayong mamili ng inyong mga ibobotong kandidato bukas. At sa pamamagitan din ito ay tiyak na mas magiging mabilis ang inyong pagboto bukas dahil meron na kayong gagamiting gabay o reference. Makikita rin sa election2025.ph ang mga balita tungkol sa eleksyon at sa mga kandidato, profile ng mga tumatakbo, rewind sa mga naging debate ng mga kandidato para mapanood ulit, voters profile para makita ang demographics ng mga botante kada lokasyon at comparison ng dami ng mga botante per gender at age group, voters education na magsisilbing gabay sa mga bumoboto, election protocol sa pagboto, at results tab para makita ang resulta ng botohan na makikita oras na magsimula na ang bilangan. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Warrantless arrest.
Utos po ito ng COMELEC sa pulisya at iba pang law enforcement agencies sa sinumang maaktuhang namimili ng boto. Nakatutok si Dano Tingkungko. Isang araw bago ang eleksyon 2025, inaasahan na mas tatalamak pa ang vote buying ayon sa Commission on Elections. Kaya utos ng COMELEC sa pulisya at ibang law enforcement agents ipatupad ang warrantless arrest sa sino mang maaaktuhang namimili ng boto. Maglalabas din ng COMELEC and Bank ngayon ng isang resolusyon na practically ay sinasabi natin mukhang hindi po tama yung nailabas na yan ng legal service. Sapagkat kaya po nakakapamayagpag ang pamimili ng boto, wala kasing nakikita ng mga aresto. Dahil nga siguro, dahil sa paniniwalang hindi sila pwede mag-aresto ng walang warrant of arrest. Hindi dapat ang isang naka-uniforme o isang miyembro ng ating pong law enforcement authorities kasi ang tawag po natin dyan, caught in flagrante delicto. Hindi bababa sa 500 ang natanggap na report ng COMELEC na vote buying sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mahigit 200 ang nabigyan na ng show cause order. Pinakahuling insidenteng nakarating sa COMELEC ang mahabang pila sa likod ng Quezon City Hall kahapon. Andiyan po sa may likod ng City Hall. Ang haba-haba ng pila kahapon pa po yan, itinawag na natin yan kahit po sa Philippine National Police at syempre po sa ating local COMELEC na kinakailangan mapuntahan ka agad dyan, ma-document ka agad at ma-issuehan. Alam din po namin ang pangalan na involved kung sino yung kandidato for congressman, yun na andyan. So wag po nilang sabihin na hindi namin alam. Nag-issue na rin ng show cause order ang COMELEC sa insidente sa Zamboanga City kung saan may 2 nasawi. May namatay na 2 habang pumipila. Ano yan, allowance lang ng watcher? Pinabulaan na naman ng COMELEC ang kumakalat na impormasyong hindi umano audited ang source code ng Automated Counting Machine o ACM dahil hindi ito tugma sa hash code na nasa audit report sa COMELEC website, maging sa kumakalat na mga peking resolusyon. Panawagan natin sa mga kababayan natin, tulungan nyo na lang po kami, idibang po natin yan sapagkat at stake po dito ang kredibilidad ng ating pong halala. Hindi pa nga tayo bumoboto, dinadaya na. Ipinakita na ng COMELEC ang National Canvassing Center sa Maynila. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Nakahanda na mga voting center kung saan boboto sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte bukas. Boboto si Pangulong Marcos sa Social Hall ng Mariano Marcos Memorial Elementary School sa Batac, Ilocos Norte. Magbabantay roon ang mga pulis para tiyakin ang seguridad ng botohan. Ang bise naman sa Daniel R. Aguinaldo National High School sa Davao City boboto. Mensahe naman ng Pangulo sa publiko, ang eleksyon ay pagkakataon para marinig ang boses ng bawat isa. Dapat gamitin anya ang karapatang bumoto at gampanan ang pananagutan bilang mamamayang Pilipino. Ang pagkakaiba ng opinyon ay hindi dapat mauwi sa gulo o pananakot. Ipinaglalaban natin ang kinabukasan sa balota, hindi sa karahasan. Kaya bumoto po tayo. Piliin ang tapat, may malasakit at may kakayahang magsilbi. Naghahanda na rin para sa eleksyon bukas ang ilang paaralan sa Metro Manila na magsisilbing voting center. At mula sa Quezon City, nakatutok live si Jamie Santos. Jamie? Pia, ilang oras na lamang ay eleksyon 2025 na, kaya naman puspusa na ang ginagawang paghahanda ng mga guro na magsisilbing electoral board sa mga eskwelahang magiging polling precinct bukas. Ilang eleksyon para pernalya ng COMELEC ang inihatid sa Silvestre Lazaro Elementary School sa Valenzuela. Mahigpit ang seguridad at bantay sarado ito ng mga pulis. Kanina nagsasagawa na ng final touches dito. Ikakabit na lang ang mga step-by-step guide at direksyon para di malito ang mga botante. Mahigit 10,000 ang registered voters sa polling precinct na ito. All systems go na po tayo. So bukas sabi ko sa kanila, sana as early as 3 a.m. nandito na sila, lalo na yung mag-duty sa PPP para hindi na rin sila mag-ahol. All set na rin para bukas ang Commonwealth Elementary School sa Quezon City. Ito ang pang-4 na school na may pinakamataas na bilang ng rehistradong botante sa buong bansa na may kabuuang 39,120 registered voters. Sa ilang eskwelahan pa rin sa Quezon City, ilang botante ang maagang sinilip ang kanilang magiging voting precinct para bukas. Ay tinitignan po namin yung room number na. Kasi bukas po marami ng tao po yan. Para po bukas, hindi na po kagul maghanap. Mahirap po maghabag maraming tao.
Pia, sa ngayon nakadeploy na ang mga tauhan ng Philippine National Police dito nga sa Commonwealth Elementary School. Kasama silang magbabantay para matiyak ang payapa at maayos na botohan dito bukas. At yan ang latest mula rito sa Commonwealth. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Jamie Santos. Sa Abra, na may kasaysayan ng karahasan tuwing eleksyon, binabantayan pa rin ang paglipanan ng mga private armed group at may napaulat ding umano'y pamimili ng boto. Mula sa Bangged Abra, nakatutok live si Jonathan Andal. Jonathan. Ivan, andito ako ngayon sa Dangdangla Elementary School sa bayan ng Bangged. Ito po yung nasunog na eskwelahan noong Miyerkules na gagamitin bukas sa eleksyon. Ito pong kwarto na ito na nasunog, ito po dapat yung magiging standby area ng mga boboto. Pero tostado po ito, yung mga upuan bakal na lang yung natira. Dito po dapat boboto yung mga tao sa kabilang kwarto. Ito pong kwarto na ito yung voting center, voting precinct. Ito po ay hindi nasunog, pero sabi ng mga teacher, ayaw nilang isugal yung kaligtasan ng mga botante dahil yung kisame baka raw bumagsak. Buti na lang, Ivan, meron ditong 2 classroom na nakaligtas sa apoy. At yung isa doon, yung gagamitin na voting precinct tomorrow. Ito po yung kwarto na yon. Para po yan sa mahigit 700 botante dito sa barangay na ito sa bayan ng Bangged. Samantala, kahit po umiiral ang gun ban, may nahulihan ng mga barel dito sa Abra. At may na-aresto rin po na for vote selling ang Abra Police. Pinadapa ng mga pulis ang 12 lalaking nahulihan ng sandosenang baril sa barangay Laskig sa Pidigan, Abra kahapon. Naabutan sila ng mga pulis na nagtatalo sa kalsada. Isa sa tinitignang anggulo ng pulisya, posibleng private armed group ang mga ito. For one, yes, alarming. Pero at least sa awan ng Diyos nga, nahuli mga yan para lang makuha na natin at hindi pa magamit ng mga nasabing mga tao. Sa Bangged, may 2 inaresto dahil nagbenta raw ng boto. Naaktuhan silang may hawak na 5,000 piso at polyetos ng line-up ng isang partido. Yung mulog na kami manggat kasla malasing ko nga ni bari sagbay gate di warehouse ni Luna. Makita ko nga pag napagnaso na di sagbay na kumulog ma'am. Hindi lang di ma-identify ko nga may tsurak lang nga mga pamilyar kanyo ma'am. Leader ni DJ lagang ilang ma'am. Sa titimawat. Ayon sa Abra Police, mula January 12, umpisa ng election period hanggang ngayong araw, 31 na ang naitatalang barilan sa Abra. 6 ang kumpirmadong election-related incident, 21 ang namatay, 8 ang kinasuhan, 35 baril ang nakukumpiska na. Isa ang Abra sa mga probinsyang may history ng madugong eleksyon, kaya mahigpit ang seguridad dito. Ang 500 pulis Abra na magbabantay sa eleksyon, dinagdagan pa ng 200 pulis. 5 pulis naman ang tatayong Special Electoral Board sa 4 na eskwelahan dahil may nag-back out ng mga teacher. Pero hindi naman daw dahil sa security concern. Ang ilang guro nalalayuan daw dahil may ilang polling center dito na 2 araw ang lakaran bago marating. Ang iba naman may personal na dahilan. Walang signal sa ilang lugar sa Abra kaya Starlink ang gagamitin pang transmit ng boto bukas. Hanggang kaninang tanghali may 2 voting center pa ang hindi pa nakakabitan ng Starlink ayon sa Comelec Abra. Ivan, sa mga oras na ito ay kinakabit na ulit yung kuryente dito sa nasunog na eskwelahan. Bukas na madaling araw, ihahatid na rito yung mga ACM at iba pang eleksyon paraphernalia. Munang latest mula rito sa Bangged, Abra. Balik sa iyo, Ivan. Ingat ka. Maraming salamat, Jonathan Andal. Sinalakay ng PIDEA at iba pang law enforcement agency ang isang bahay sa Antipolo, Rizal na umano'y shabu lab. Natagpuan doon ang mga liquid at powdered substance, mga plastic sachet na may bakas ang hinihinalang shabu at iba't ibang aparato sa paggawa umano ng droga. Ayon sa PIDEA, abandonado na ang bahay at wala rin silang naaresto. Pero tukoy na ng PIDEA ang may-ari o mga may-ari at operator nito. Milyon-milyon pisong cash ang nadiskubre sa bagaheng naharang ng mga otoridad sa paliparan sa Cebu. At kabilang po sa iniimbestigahan kung may kinalaman yan sa kaso ng pinatay na Chinese businessman na si Anson Tan. Nakatutok si Nico Wahe. Mga
7 kahina-hinalang bagahe ang na-intercept ng mga otoridad sa Mactan Cebu International Airport gabi ng Biyernes. Sa scanner, kita ang mga tila bungkos na mga papel sa loob. At nang buksan ang mga bagahe, tumambad ang limpak-limpak na mga pera. Mahigit 441 million pesos, mahigit 168,000 US dollars at 1,000 Hong Kong dollars ang kabuang halaga nito. Inaresto ang 11 pasaherong may bitbit ng mga bagahe na sasakay sana ng isang private plane patungong Maynila. Hawak sila ngayon ng PNP Aviation Security Group. 6 sa mga dayuhan ay Chinese national, ang iba ay taga Malaysia, Indonesia at Kazakhstan. May 2 rin Pilipino at inaalam pa kung anong parte nila. They attempted to escort po yung normal po nating airport security. And nung una po ay supposedly ay ang dineclare lang po nila ay 3 po na luggage o maleta po. Pero it turned out po na 7 po itong bit-bit po nilang mga maleta. Walang maipakitang dokumento ang 9 na dayuhang may-ari ng bagahe para legal na ibiyahe ang mga pera. Dagdag ng PNP, sinubukan din daw sa hula ng isa sa mga naaresto ang direktor ng PNP Region 7. Ang initial violation nila ay paglabag sa COMELEC Resolution No. 11104 o pagbabawal sa pagtransport ng malalaking halaga ng pera sa panahon ng eleksyon ng walang permiso. Kaduda-duda raw ang paglabas ng mga pera ngayong malapit na ang araw ng eleksyon. Ito bubang pera po na ito ay planong gamitin to influence or at least interfere po sa ating eleksyon. Baka itong mga foreign nationals might be a conduit to be used to interfere or at least influence po yung ating eleksyon. Pero pinalabas doon ng mga naaresto na panalo sa kasino ang mga pera sa maleta. Kalaunay nagpakita raw ang mga ito ng certification mula sa kasino. 11:30 sila na-intercept. Itong certification from the casino, nung kanilang casino winnings, ay inilabas lamang o inihabol noong 3:00 na ng umaga. So, doon tayo lalong nagduda. Sa certification, kapansin-pansin na White Horse Junket ang nakalagay na pinagdaanan ng pera. Ito rin ang pinagdaanan ng ransom money ng napatay na Chinese businessman na si Anson Tan. There is a possibility po, maaari po, na commingled ang pera po na ito doon sa part po ng money. Katakataka raw na nakapag-operate pa ito kahit ipinasara kaugnay sa kaso ni Tan. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Happy Mother's Day! Ngayong araw ng mga ilaw ng tahanan, ano nga ba ang hinahanap-hanap mong kanyang lutuin o iniiwas-iwasang panggisa? Alamin natin yan sa report na ito. Naranasan mo na bang mag-isa sa sermon at mainit na talak ng inyong ina? Ang ilang celebrity relate sa mga malulutong na pangaral ni nanay. Gaya ni Barbie Fortesa na habang tumatanda, mas nalelate sa pag-uwi. Umuwi ka na, may trabaho ka pa bukas. Ang ganap naman ng mami ni Iya Bilanya, hardworking na may kaunting reklamo. Sasabihin na namin na, Ma, hindi mo kailangan magluto. Pero hala, sige, magluluto pa rin siya para sa buong barangay. Tapos yung marinig mo na lang siya ng, ay, pagod na ako. Ang mami ni Camille Prats, concerned naman sa kanyang pakikisalamuha sa ibang tao. Siya yung lagi sabi na, pag lumalabas kang ngiti ka palagi. Lagi na sinasabi, huwag maging soplada. Ang mga mami ni na Sparkle Stars Jay Ortega at Cheska Fausto, derechahan pagdating sa love life at usapang pera. Nako, huwag ka magjowa ng magjowa! Diyos ko, isipin mo yung sarili mo. Magtipid. Kaya huwag magastos. Yun yung lagi yung sinasabi sa akin kasi medyo magastos ako before eh. Ilan din sa ating news scooper, ibinahagi ang memorable sermon ng kanilang mga nanay. Sambit ng nanay ni news scooper Grace, kung marunong magpuyat, matuto ding magising ng maaga. Ang mama ni news scooper Gracie, laging paalala raw na edukasyon ang tanging yaman na may pamamana at hindi mananakaw. Pero kung gisado sila sa mga serbo ni mami, may ilan naman na miss ang lutong bahay ni nanay. Po, yung pinaka-paborito namin na Bicol Express, parang specialty po rin ng nanay ko. Laging niluluto ng nanay ko yung ginataang langka. Ngayong Mother's Day, ang pag-alala sa kanilang espesyal na araw, isang malaking bagay sa kanila. At hanggang nandyan sila, araw-araw din nating ipakita ang pagpapahalaga natin sa mga ilaw ng tahanan. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Happy Mother's Day, Tia!
Thank you, Mother's Day, Nelson. Pia. Thank you, Evan. At syempre, Happy Mother's Day po sa lahat ng mga ina, sa inyong mga mommy. At bukas po, mahalagang araw para sa kinabukasan ng ating inang bayan. Tutukan po ang tuloy-tuloy na pagbabalita ng GMA Integrated News sa Eleksyon 2025. Simula po yan alas 4 ng umaga. At yun po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.